Yo, what's up guys? It's Scooter ni Vic and it's good to be back. So ngayon, 13 months na itong si Bluey the Facho. Gagawin natin, papalagay tayo ng TRC shocks. Palitan na natin ng kanyang rear shock. So kung naaalala nyo last time, nagparepack tayo ng front shocks na. So far okay naman. Hindi ganun ka grabe yung effect niya, pero at least lumambot naman siya. Pero masasuggest ko sa inyo, if ever na magpaparepack kayo, palitan nyo na rin yung spring niya para mas lumambot talaga. Or better yet, mag-upgrade na lang talaga kayo ng fork, okay? Ng front shocks niya. But so far satisfied naman ako. Ang nangyari kasi nun, etong rear shock yung mas naramdaman ko. So sobrang tagtag, sobrang tigas, kaya bumili tayo ng TRC. Pakita ko muna sa inyo. So ito yung TRC na binili natin. May pagka-budget pa rin siya kasi nasa 2,200 something lang siya. Tsaka TRC yan. According sa seller nito, sa pinagbilan ko, wala na daw siyang tabas according sa mga bumili. Pero hindi ako masyadong sure kasi hindi naman sure yung sabi sa akin eh. I-DIY ko na lang sana, kaya lang baka magtabas eh. Kung magtabas kasi wala akong tools na panggawa doon. Kaya mas maganda ipunta na lang natin sa shop kasi mabilis lang yan, tsaka mura lang naman pagpapakabit niyan. So basically, ito yung pinaka shocks niya. Yan. Ganda no? Black din yung pinili ko para hindi masyadong makulay itong si Bluey. So adjustable lang kanyang preload. Yan, tapos maganda yung kanyang tank to, malaki, makapal. And then, yeah, mukhang matibay siya. Ang ganda na itsura niya. So may kasamang sticker, may kasama na ring tools. Yan, pag pang adjustment siguro yan. Tsaka ang maganda dito, meron siyang soft spring. So kung talagang gusto nyo pa ng mas malambot or nakukulangan pa rin kayo, may kasama. So parang may freebie pa ang TRC na mas malambot, may optional yan. So hindi nyo na kailangan bumili pa ng spring. So yan, pakabit na natin and bibigyan ko kayo agad ng immediate update with regards dito sa shocks pag napalitan na natin. So, ang gamit nating mic is yung Boya Mic Mini. Tinetesting ko rin siya, nire-review ko din siya since binenta na natin yung DJI Mic 2 natin. Ito muna yung pinalit natin. Budget meal muna, Boya Mic Mini. So pwede siya sa lahat ng klaseng Type-C. Basta naka Type-C port yan, pwede. So ginawan lang natin siya ng paraan kung paano i-clip. Ito kung nakikita nyo, dito ko siya nilagay. Yan. Tapos ganyan ang itsura kapag nakalagay sa ating action cam. Tatanggalin nyo nga lang yung cover niya para malagay nyo, pero saktong-sakto siya. Hindi siya katulad ng mga bulky na receiver. At least ito, maganda. Tsaka ang maganda dito guys, meron siyang 3 levels of noise reduction. So may weak, may medium, and may strong. At ngayon ang gamit natin yung level 2 lang. So yung medium lang. Wala rin siyang dead cut. Pero yan, tingnan na lang natin kung ano yung magiging outcome after ma-edit netong video na to. So yan, na-update ko rin kayo dito guys. Pero kung gusto nyong subukan, gusto nyong bilhin, yung link nasa description nandyan. Check nyo na lang doon, click nyo na lang din, orderin nyo na. So tara, dito na tayo. So punta tayo ngayon, maghanap tayo ng shop. By the way guys, naka 13 months na rin tayo gamit itong si Bluey the Facho. So far, so good. So kahit na lumabas yung Giorno, hindi naman ako na-tempt na ibenta itong si Bluey. So noon ko pa sana kasi gusto yung Giorno bago bumili ng Facho, kaya lang hindi naman natuloy ilabas. So nilabas siya after a year. So no regrets naman ako kasi maganda naman talaga ang Facho. Magkaiba sila pagdating sa performance, magkaiba rin sila ng tindig. Although both classic naman. Yan, mas maliit nga lang talaga itong Facho na to. Maganda talaga to para sa mga nagsisimulang mag-scooter. Goods na goods yan. Or kung naghahanap lang kayo ng scooter na pang chill lang, na mukhang e-bike na hindi e-bike, kung gagamitin nyo talaga siya pang lifestyle, eh dyan talaga build ng Facho. It's a lifestyle scooter. Ulit-ulitin ko yan guys kasi yun naman talaga yung purpose niya. So gustong gusto ko basically yung kanyang ease of use. So gustong gusto ko yung binibigay niya sa akin na convenience kasi yung floorboard nito napakalaki. So very convenient talaga siya gamitin. So marami talaga tayong pwedeng ikarga dito, kaya sabi ko nga it's very convenient pag gamit ito. Dalawa yung carabiner niya, dalawa yung hook niya sa floor, sa may gulay board. Kaya kung bumibili ka, nagte-take out ka or nag-grocery ka, kasyang-kasya dito.
Hindi mo na kailangan mag-commuter sumakay ano para lang magawa yon. So dito kay Bluey magagawa na natin. So almost everything is good. Lalo na pagdating sa dress up, sobrang dali, sobrang daming choices, options, ways para i-customize or i-set up. Endless yan guys. Make sure na endless din yung budget nyo para magawa nyo yun. Pero nakakatuwa tong Vacho na to. It's good for what it is, no? Kung sabihin nila stock is good, yes, talagang maganda siyang daily companion. Except pag coding kasi dito sa Baguio may coding kaya hindi rin siya magamit pang daily. So saktong-sakto lang. So kailangan din siya ipahinga. So currently ang tinakbo pa lang nitong ni Bluey is nasa 2,800. So after nitong upgrade natin, i-change oil ko na uli siya. Third change oil na. Well, naka-break in naman na siya, nakuha niya na yung tamang performance niya. So sabi naman yung arangkada niya, maganda yung ride. And palinis niyo lang talaga. Kailangan niyo lang ipalinis ang kanyang gilid pagdating ng second change oil nyo or bago kayo mag second change oil. Yun yung tip na masasuggest ko para smoother yung kanyang ride. Mas okay yun. Dito nga tayo dati. So dumaan dito. So ang pinaka downside lang talaga na itong Vacho natin is yung kanyang suspension. Okay, yung full suspension niya, front end, likod, talagang hindi siya maganda para sa akin. It's one of the worst na suspension na na-testing ko, or sa lahat ng na-testing ko na motor, one of the worst suspension, stock suspension guys. Kaya kung ako sa inyo, mas i-prioritize nyo yung pag-upgrade, pag-improve ng kanyang suspension, yan, bago nyo kalikutin yung kanyang panggilid. So yun yung ma-advise ko sa inyo, pagandahin nyo na lang muna yung kanyang suspension, baka hindi nyo na maisipan mag-upgrade ng CVT pag gumanda niya ang kanyang suspension. Kasi sa totoo lang, talagang talagang stiff yan, matalbog, lalo na yung likod. Yung sa repack naman, hindi naman ako nagsisi. Yun nga lang, hindi talaga dramatic yung kanyang magiging effect. So lalambot siya, mawawala yung sharp na tagtag niya. Gaya na sinabi ko nung last time sa isang content, mararamdaman yung effect niya agad, pero in the long run hindi talaga ganun kalaki, pero meron. Mararamdaman nyo naman yung sagwa ng likod. Kaya naman papagawa na tayo dito kay Gian Poti ulit. Tanong tayo dito kay Sir, mahaba po pila? Mahaba pa pila? Okay. Papalagay lang ng shocks ulit. Yung sa Vacho? Sige po. Alright, so yan, pwede daw. Vacho din white na Vacho naman yan. Nakita ulit tayo. Yung last na nagpagawa tayo guys, nung na-content ko yun So nung last na nagpagawa tayo nun, sa kabilang location yon, sa may bandang Brookside or Aurora Hill. Malapit lang sa amin ngayon, medyo lumayo ng konti. Dito na sila ngayon sa may bandang Magsaysay. Yan, ito yun nandito banda yung Supreme Hotel. Okay? Pa Supreme Hotel yan. And then dito yung papuntang Bell Church. So nandito lang sila somewhere sa gilid. So makikita nyo to. Yan. Diyan po. Okay, so ito nakapila na. Tatanggalin muna yung kaha. Palit shocks, palit bola. Yan, tingnan natin kung anong performance niya. Mag-update ako after nito. Woo! Muntik na. Sus, muntik. Hindi nakita mag-signal. Right, so ito na, nakabit na tong TRC natin. Ito guys, ganda. Tama-tama lang pala yung in-order ko na black. Medyo bulky siya, pero plug and play. Wala na siyang kailangan tabasin, talagay na lang. Tapos nandito yung adjustment, yung kanyang preload. So ikot-ikot lang, hard and soft. Depende na sa inyo. Tapos may extra spring kung
medyo kulang ka pa sa lambot. May extra spring na libre naman. So walang 11, 12 lang muna. Okay lang din kasi malaki naman ang difference din sa 14. Sermel UM40. Pop shock ata. Palitan lang natin yung bola niya. Stock nito 14. Ito pala guys, tinanggal ko yung kanyang Y-connect kasi wala namang silbi yan. Tsaka nagkakos ng drain ng battery. Kaya yan, tinanggal na lang natin. Pa-reset natin yung battery check niya kasi nag-drain nung last time. Hindi na natanggal. So okay na. Testingin na natin pa uwi. Kung meron siyang immediate improvement, sasabihin ko agad sa inyo kung ano yung pinagbago niya sa compared sa shock niya. Kasi yung stock shock niya talaga masagwa. So, I think sana yung 2,000 meron siyang improvement. No? Ayokong gumastos ng 5,000, 6,000 eh. Okay na siguro yun yung 2,000. TRC naman yan eh. Kaya, okay. So, ayos na. Lagay na ng 12G na bola. So ito guys, good sa goods. TRC Racing, plug and play siya. Kung gusto nyo bumili ng ganito para sa inyong Faccio, nandyan yung link in the description or nasa pin comment section. Check nyo na lang doon, may mga kulay pa to. May white, may yellow, may red, yan, may black. Black yung kinuha ko para minimalistic ang dating niya. So nandyan lang yung link, click nyo na lang din, order na lang kayo. Kung hindi pa rin, antayin nyo na lang yung feedback ko dito after a few weeks. Yan, pero kung meron siyang changes, pero ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano yung immediate effect niya. Yun, no? Sir, shout out. Ipapost ko na lang yung link sa page na pinalo nyo. Salamat, sir. Ride safe. Kita ulit tayo pag minsan. Dito. Dito tayo magkikita siguro madalas. Ingat, sir. 900 na, sir. Sige, sir. Babalik ulit ako. Shoutout kay Kuya. Sa next ulit, babalik tayo dito sa GM. Thank you, sir. Kaya nga pala guys, meron silang kasamang sticker. Ibibigay sila. Sunod niyan, meron na daw t-shirt, no? Sana ganito, jersey. So pagpa-right, yun yung hard. Okay? Pag dito naman, pagpa left side naman, yun yung soft. Okay, so magbe-break in pa ng konti yan. Then, I think okay na. Right? So, naka 12G na rin tayo. Testingin ko na rin kung meron siyang pagbabago sa kanyang hatak. Testingin natin yun. Alright, so I think okay na. So, testingin na natin ito. Then, habang nagra-ride tayo, bibigay ako ng feedback. So, again, salamat kay Boss Gian Poti sa napakalupit na service. Highly recommended sila dito. Okay? Pangalawa ko na to, definitely babalik na naman ako dyan pag i-upgrade na naman tayo. Alright, let's go. Sir, thank you po. Vlog po ako. Thank you. Okay. Alright. Okay. So may response siya ng medyo mabait pa rin. Pero mas better kaysa sa stock. Pero mas matitesting natin pag-akyatan. Pag hindi pa rin tayo satisfied, magko-kombinasyon tayo ng 10. Okay, so 12-10 na magiging combination niya. Nag-improve naman ang kanyang shocks. Hindi na yung matalbog. Yan, medyo lubak-lubak. Oh, nice. Okay. So consider natin, i-break in pa natin yung rear shocks niya. Mas better siya kaysa sa stock na shocks. So hanapin na lang natin yung kiliti niya. Pero gumanda oh. Gumanda yung bounce niya. Kasi mas malapad na rin eh.
Tapos yung hatak niya sa 12G, yan, meron. Nararamdaman akong, yan o, ganda o. So mas matetesting ko to guys pag i-ride, i-short ride ko to si Bluey. Hopefully next week or sa Holy Week. Yan, mag-short ride tayo gamit itong si Bluey para mapasyal naman siya. Para makapag-stretching naman. Nice! Woo! Ganda! Ang ganda ng kanyang hatak kaysa nung stock. Mas okay. 12G. Siguro yung 11, mas aggressive ng konti siguro yung 11. And sabi nila, mas magiging makonsumo pag naka-straight 11. So I think yung 12 okay na. Ganda ng arangkada niya. So far, first impression guys, okay na, okay siya para sa akin. So dito tayo mag-testing ngayon sa medyo lubak. Yes, tumawid na kayo kahit walang tawiran. Nanyo, hindi tumatawid sa zebra. Galing. Dapat straight lang ako pero gusto ko dito para matesting ko yung shocks niya. Nice. Oh, nice. Tapos testing ko din pag naka-backride si Mrs. Kung ano ang kanyang feel. Pero masasabi ko na guys na meron siyang improvement. So hindi tayo nag-upgrade na para lang sa wala. Siyempre, TRC yan. Alam naman natin ang TRC. Kilalang kilala yan. Kaya, I think ngayon pa lang satisfied na ako, no? Na hindi ako gumastos ng 5,000, 6,000 para sa kanyang rear shock. Good! Nice! Maingay lang yung top box ko kasi hindi ko na-lock. Nice! Grabe, na-excite ako ah. Lalo akong na-excite, lalo ayoko na yung Giorno. Konting tweak pa para sa kanyang rear shock. Yan, okay na. So yung harap na lang, siguro pag nakapag-ipon na naman tayo, upgrade na natin ng buo yung front shocks niya. Kasi kahit na na-repack yan, kulang pa rin talaga eh. Kung pwedeng mapalitan ng kanyang linear spring na mas malambot, then go for it. Kung saan tayo mas makakamura, tsaka kung saan talaga makikita natin yung malaking improvement, at most importantly, satisfied tayo sa kanyang suspension, then goods na. Hindi na natin kailangan pang gumastos ng mas malaki. Mas maganda pa rin yung gano'n. So ito, sinagad ko yung kanyang preload sa pinaka soft. Ayan, tingnan natin. So far guys, meron siyang noticeable effect. Mas gumanda ang kanyang feel, overall feel. So alam ko mag-improve pa yan sa taas dahil break-in nga. So siguro mga 1 week straight na gamit natin and mag-a-adjust pa yan. So far ganda oh. Pag may mga humps, ramdam na natin yung kanyang improvement. Makukuha din natin yung tamang timpla, no, ayon sa ating riding preference. Depende kasi yan. Iba kasi gusto hard, gusto soft. Yung iba okay lang, sakto lang, medium. Depende sa inyo yan. And that's it guys for this video. Don't forget guys, nandiyan sa description yung link or pin comment section. And please don't forget to like, subscribe, follow and share. And paki-follow na rin guys ang aking TikTok account. Yan, Kuya Vic or 281 Vlogs. Sari-sari ang ating mga vlogs dyan. Merong motovlog, meron sa mga tech, tsaka meron din sa lifestyle syempre. So again guys, thank you so much for watching the whole video. I hope na nakatulong itong video na to sa inyo, naging informative siya. And please feel free to comment anything you like. Alright, and as always, ride safe sa inyo and Godspeed.